Nagtala na ang Department of Health ng 140 na kaso ng fireworks-related injuries mula December 21 hanggang madaling araw kahapon. Karamihan sa mga biktima, mga batang lalaki, edad 5 hanggang 14. Bagamat mas mababa ang kaso ng 23% kumpara sa 182 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon, ay mahigpit pa rin na nagpapaalala ang Department of Health sa publiko na iwasan ang magpaputok. Bukod dyan, binabantayan din po ng ahensya ang mga kaso ng stroke, atake sa puso at hika. Kaugnay niyan at iba pang isyu, magkakausap natin Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl, and Happy New Year. Happy New Year po sa inyo, ASEC. ASEC, kumusta ang monitoring ninyo dito nga sa fireworks-related injuries? Abay, nadagdagan pa ba ang bilang ng mga ito? Opo, inaantay po natin yung pinaka-latest na report. Sa ngayon po, yung bilang pa rin na alam natin is yung 140. Pero gusto kong i-highlight, Cheryl, no, na sa lahat ng media outlets lumabas na rin naman. Yung ating nangyari sa Tondo, yung nakakaawa, yung batang 12 anyos, pasok siya dun sa ating datos na 5 to 14 talaga. Consistent mga batang lalaki 5 to 14. Tapos yung nangyari pa doon ay kumuha siya ng parang nag-ipon ng pulbura mula sa isang hindi sumindi. So nakikita natin no, na yung wino-warning natin ay nangyayari nga. Kaya kailangan kahit pa ulit-ulit tayo ipaalala, hindi dapat pinapahawak ng paputok ang bata, legal man o illegal. Ayan nga po, sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng DOH, marami pa rin talaga ang pinipili pa rin po ASEC na magpaputok sa paniniwala ng pantaboy ng malas at naging tradisyon na po ng maraming Pinoy. Muli, ulitin natin kahit na paulit-ulit tayo, ano po ang paalala muli ng DOH? Ang problema ho kasi sa paputok is yung pagsabog. Kung ang ating hinahanap ay malakas na tunog para, ang sabi nung paniniwala, para alisin ang mga malas o masasamang espiritu, kung ano man yan, marami hong ibang paraan para may malakas. Pwedeng may malakas na sound system. Ay pagkakataon na natin magkaraoke ng kahit gaano kalakas, walang papansin sa atin. O di ba, kahit sintonado. O kaya yung mga torotot, yung mga busina, yan po yung mga mas safe, wag na ho tayong magsindi. Kahit anong pag-iingat, may pagkakataon talagang may nasusugatan sa paputok. Ano po yung mga dapat nilang gawin? Opo. Ang first aid po natin sa nasugatan or nasunog dahil sa paputok, una po, huwag pong lagyan ng kahit anong langis o kaya toothpaste o kaya ointment. Ang dapat pong gawin is linisin natin ng malinis na tubig, yung bahaging apektado, at sinabi sa kumakain, kung merong kumalas na bahagi ng katawan, pilutin natin ito, linisin rin ito ng malinis sa tubig, balutin ng plastic at saka isang layer ng tela, saka lang lagyan ng yelo, tapos pumunta na ho tayo sa ospital. Kung nakakain naman po, nakalunon ng fireworks or watusi, kahit bawal yung watusi, ang unang lunas po dyan ay egg whites, mga puti ng itlog. Sa bata, 6 to 8 na itlog, kunin po yung puti at ipainom. Sa matanda o malaking bata, 8 to 12, tapos dalhin mo kaagad sa emergency room. Bukod po sa biktima ng paputok, binabantayan din natin ASEC yung mga pasyenteng na stroke o may asthma. Kumusta po ba ang mga kaso nito ngayong holiday season? May pagtaas ba or wala naman? Meron pagtaas sa Cheryl, tsaka ito yung gusto naming i-highlight, no? Yung ating datos sa paputok, 140. Itong ating mga non-communicable disease, yung brain attack, heart attack, tsaka yung hika, ang total, 288. Mas marami po ang inaatake ang napuputokan ng ugat kaysa yung nabibiktima ng paputok. So, yung kagabi lamang po, ang naidagdag dun sa brain attack, yung stroke, 17. Ang total po ay 180 na. Doon naman sa heart attack, ang dumagdag ay 10. Ang total ay 77 na. Tapos dun sa hika, may 4 na dumagdag at naging 31 na ang total. Pero alam natin, Cheryl, na pag dahil sa paputok, dadami pa ho yung mga maaaring atakihin ng hika. So, mag-ready na ho tayo ng mga gamot natin, yung mga hikain tulad ko. Meron na ho tayo dapat ng mga inhaler na naka-standby. At mag-mask tayo para hindi tayo mahika mamayang gabi. Yun pong sa brain attack and heart attack, ano ba yung mga senyales, sintomas na kailangan bantayan na wag nang ipagwalang bahala or ipagpaliban pa kinabukasan na dapat na silang dalhin sa ospital?
Magandang punto yan, Cheryl, dahil lang sabi nga nila, time is brain or time is heart. May mahalaga yung oras. So dun sa mga brain attack sa stroke po, meron tayong salita, yung FAST, F-A-S-T. Ang ibig sabihin po niyan, letter F, face, ang muka. Kapag ang muka ay nangiwi, nangangaiba yung itsura ng muka niya kahit di naman niya sinasadya, baka nag-stroke po yan. Yung letter A, yung arms. Kapag nagpa-arms forward raise tayo, tapos yung dalawang kamay ay hindi pantay, may isang mas mataas, may isang mas mababa, at di naman sinasadya, baka nag-stroke rin po yan. Yung S ay speech o salita. Kung medyo nabubulol at hindi diretso magsalita, na dati naman ay diretso magsalita, ay yung letter T, time is of the essence. Dalhin na kagad sa ER within 3 to 4 hours. Sa heart attack naman po, nagsisimula karaniwan yung classic na heart attack. Nangangasim, sa may ilalim ng dibdib natin, tas mamaya sumasakit yung dibdib, tas maaaring lumilipat sa kaliwang balikat. Yun yung typical, pero pag may chest pain tayo naramdaman at di naman tayo sanay, i-consulta rin ho natin kagad. Again, within 3 to 4 hours or even less. Nakahanda na po ba ang ating mga ospital sa posibleng pagdagsanga ng emergency cases? Opo, ang lahat po ng mga DOH hospital naka-code white na po tayo simula December 21 hanggang January 5. Ang mga emergency room nakalatag na po yung mga kagamitan, equipment, gamot. Tapos iba-ibang team ho yan. Meron tayong mga trauma team. Yan yung mga tumitingin doon sa mga napuputukan, napuputulan, nabubundol, etc. Meron rin tayong brain attack team para sa stroke at meron tayong mga heart attack team para sa mga heart attacks. On standby na ho kami. Pati ang mental health natin, patuloy pa rin ang operations sa National Center for Mental Health Hotline 1553 at pwede rin yung silang tumanggap ng mga mental health emergencies kung kailangan on-site. Isingit ko na rin po, Asek, ito pang isa pang nakakabahala ngayon, yung magkasunod na insidente ng newborn abduction sa Marikina at Tondo. Ano po ba ang hakbang ng DOH para mapalakas ang seguridad sa mga ospital? Opo, tama po yan. No? Medyo nagulat kami na meron talagang subok at susubok. Nagsimula yun nung Sabado sa Amang Rodriguez. Yun, nakuha yung bata, buti na lang naibalik na, salamat sa ating Philippine National Police. Pero yung nangyari nung Sabado na yun, nag-trigger siya ng alert. So, ora mismo, I was part of the Viber group na nag-alert mismo sa Secretary Herbosa. Lahat ng DOH hospitals nationwide naghigpit sa security. At yun ang dahilan kung bakit nung Lunes may iba pang sumubok sa Tondo naman, Tondo Medical Center, nahuli kaagad at napigilan yung pagkuha sa bata. So, nag-higpit tayo ng security ngayon. Sa press con po, sinabi ng DOH na planong ipatupad yung Amber at Silver Alerts tulad po sa Amerika. Ano po ba ang ibig sabihin nito ng mga ganitong alerto at paano ito makakatulong sa agarang paghahanap sa nawawalang sanggol o pasyente? Magandang tanong yan, Cheryl. No? Yung Amber Alert ay para sa mga sanggol at mga bata. Yung Silver Alert naman para sa mga matatanda, lalo na yung mga may demensya. Bakit? Kasi sa US experience, nagkakaroon nga sila ng mga kidnapping, particularly noong 1996, kung di ako nagkakamali. Doon ang galing yung pangalan na Amber. Amber yung pangalan ng biktima. Now, ang gagawin natin sa Pilipinas, kung paano kami nakipag-coordinate dun sa PNP at may mga sistema, ganun na ganun. So, ang Instruction Secretary Herbosa, ito na yung pagkakataon na na-demonstrate namin, tumatalab sa DOH, nagawa namin over the weekend. Dapat merong uniform policy na hindi lang sa DOH hospital, sa lahat, pati sa LGU hospital, pati sa private, in coordination with the PNP para tulad na nangyari noong nakaraang mga araw, mabilis na ma-recover at mahanap kung merong mga makidnap. Panghuli po, paalala na lang pong muli sa mga kapatid natin para sa ligtas at malusog na pagsalubong sa 2026, Asek. Yes, sa lahat po ng ating mga kapatid, ligtas Christmas ang goal po natin. Napag-usapan na natin yung iwas paputok, di ko napapatagalin, pero ulitin ko ulit, mas mabuti po, wag nang magsindi. Ikalawa, yung pagkain. Tamang pagkain po, yung mga maalat, matamis, mataba, tsaka mamantika, hindi naman ho bawal, bawasan lang po para wag tayong dumagdag dun sa bilang ng brain attack, heart attack. Tapos, yun naman pong ating pagbiyahe, ito ibig sabihin, biyahe healthy tayo dapat. Ang dami pa rin ng mga banggaan nangyayari, lalo na ngayon no, na nagpupuntahan tayo sa iba't ibang lugar. Magsuot po ng DTI helmet, approved helmet ang mga riders. Huwag na hong uminom ang lahat at mag-seatbelt po ang lahat ng mga naka-four-wheeler. Marami pong salamat, Asek Albert Domingo ng DOH at Happy New Year po muli.